San Antonio Spurs. Sa ngayon, sila nga ang may hawak ng worst record sa Western Conference na may 13 wins lamang as of now. Meron nga silang 50 losses na talaga namang sobrang nakakadismaya kung titingnan natin dahil nasa kanila nga ang number 1 overall pick ngayong taon na si Victor Wembanyama. Masasabi nga nating napakaganda ng unang taon nito sa liga dahil nag-average nga siya ng 20.7 points, 10 rebounds sa 3.4 blocks. Ang problema, kahit ano man nga pong gawin ito, wala siyang kakampi na magko-complement sa kanyang talento. Lingid nga po sa kaalaman ng lahat, minsan nang binatikos ang kanyang mga teammates dahil sa kakulangan ng vision o IQ upang magamay ang galaw ni Wembanyama. Kahit nga mismo ang mga analyst nagbigay komento na rin naman sa Spurs management na wag na nga daw hintayin pang masaya ang unang mga taon ni Wembanyama dahil nasa kanila at kailangan na nga po nilang maghanap ng ilang mga magagaling na manlalaro. Alam naman nga po ninyo na napakalaki ng potensyal ng batang ito sa ngayon na mapabalik muli ang dating angas ng team ng San Antonio Spurs. And guess what? Dahil nga opisyal ng laglag ang team na ito sa playoffs ayon nga kay Coach Greg Popovich, asahan na nga po ng mga fans na isa ang team nila na malaki ang babaguhin ngayong off-season. Ayon nga po sa isang insider, available na nga lahat sa trade market ang kanilang mga players maliban kay Wembanyama. Target nga nito na makakuha ng isang superstar na alam kung paano gamitin si Wembanyama at isang pass first point guard na magagamit ng husto ang height advantage at high IQ nito sa mga laro. Samantala, dito naman sa naging laro ng Lakers at Milwaukee Bucks, napakagandang matchup ngayon mga idol ang nangyari. Ika nga nila pang NBA Finals na laro, pero dahil nga underdog ang Lakers sa pagkakaroon ng injury ni LeBron sa pagiging out nito, liyamado nga po ang Milwaukee at gaya ng inasahan, 3 guard lineup ang ginamit ni Coach Darvin Ham. Kahit man maaga ditong nakakasabay ang Lakers dahil sa pagiging agresibo ni Anthony Davis, hindi pa rin naman maikakaila na talaga namang napakalakas ng lineup ng Bucks dahil kay Damian Lillard. Marami nga ang umaasa na matatambakan dito ang Lakers, pero kabaliktaran ang nangyari dahil na-upset nga nila dito ang Bucks sa pangunguna ni D'Angelo Russell na binuhat ang Lakers lalo sa long range shot. Napakainit ng shooting nito sa 3-point line na kahit man na-injury at may iniindang sakit sa balikat si Anthony Davis, nagawa pa rin naman itong mamanage ang kalamangan nila sa huli. Siya nga mismo ang nagpalamang at ginawa rin naman ni Spencer Dinwiddie ang game-winning block para bumalik ang kanilang pwesto at maselyuhan ng panalo. Ito nga mismo ang rason ng pagkuha ng Lakers kay Dinwiddie. Kahit man mag-struggle sa opensa, meron namang depensa. Poproblemahin na lamang ngayon ng Lakers ay ang iniindang injury ni Anthony Davis sa kanyang balikat dahil kay Giannis Antetokounmpo.